So from my previous video about Mount Isa, I've mentioned na Mount Isa is a remote area here in Australia, so it's what we call an outback. So it's me again, Sam. In this channel, we talk about my lifestyle, experiences, personal finance, career aspirations, and many more. Hey guys, welcome to my channel. So for today's video, we'll be talking about some of the things you can do here in Mount Isa. So although remote area siya, may mga pwede pa rin namang gawin dito sa Mount Isa. So that's our video for today. Some of the things we can do here in Mount Isa. So actually guys, ang i-mention ko ngayon is yung mga places na pwedeng puntahan dito sa Mount Isa. At the same time, kung ano yung pwedeng gawin sa area na yun. So number one is Mount Isa Lookout. So actually dito guys, kita nyo yung whole city of Mount Isa. Minsan dito kami tumatambay, kumakain ng dinner. Kasi since mainit dito sa Mount Isa, lalo na ngayon na pa-summer na, mas okay na tumambay dito ng either pumunta ka ng morning, go for a jog, or mag-dinner sa gabi. So, I don't think na very advisable na tumambay dito during mid of the day kasi super init na. But I think during the winter, pwede. Pero ayun, that's number one. So, maganda dito lalo na kapag sunset kasi kapag sunset, kita nyo talaga kung yung paglubog ng araw na kita nyo rin yung buong city. So, it's really good to visit Mount Isa Lookout during sunset. So, yeah. So, number two is Granite Sunset Lookout. So, actually guys, 3 beses pa lang kami nakakapunta dito. But, super ganda dito, especially during winter kasi malamig. And, pumupunta kami dito kapag paggabi na. So, actually, kaya siya super ganda kapag gabi kasi walang light pollution dito sa area na to and pwede kayo mag-stargazing and pwede rin kayo barbecue or tumambay lang, inom ng beer kung meron kayong dala, and super lamig dito during winter pero super ganda rin kasi lalo na kapag clear skies, kitang-kita nyo talaga yung galaxy kung sa totoo lang guys. So kung makikita nyo dito sa mga pictures na to, kitang-kita nyo yung galaxy from here kasi wala talagang light pollution. So since medyo malayo siya sa city. So yeah, maganda rin siyang i-visit dito sa Mount Isa. So actually guys, yung dalawang babanggitin ko is kung saan kami madalas mag-jog or mag-walking. So the first one is Pamela Hill. Actually, yung Pamela Hill is super lapit lang dito sa amin. So mga I think 5 minutes na drive lang siya. Same with the other places din aside from the Granite and yung last na ibabanggitin ko. But most of them mga 5 minute na drive lang, yung iba nga mga 3 minutes ganun lang. So itong Pamela Hill, dito kami minsan walking or nagja-jog. Actually, mostly walking kasi yung Pamela Hill, medyo steep siya. So, kung mag-jog kami, super nakakapagod. Minsan actually madalas kami pumupunta dito kapag hapon na. So, maganda rin yung sunset dito. Dito sa Pamela Hill, may makikita rin kayong mga wallaby, mga kangaroo paminsan-minsan. So, maganda rin dito mag-jog or mag-exercise kung talagang gusto nyo papawis. So, yeah. So, the next one is Telstra Hill. So, yung Telstra Hill actually guys is closed I think 2 months ago. So, inopen lang siya recently, like few weeks ago dahil may inayos sila sa parking. So, itong video na to, kung saan sinishoot namin is ito na yung parang kakabukas lang. So, maganda dito guys kasi kita nyo rin yung you can also see the sunset
So as you can see in the images I'm showing, so maganda dito lalo na pag hapon and kapag winter din. Actually most of the yung mga pwedeng puntahan dito is maganda kapag winter kasi hindi super lamig yung winter dito sa Mount Isa. Well, kapag mga 8 AM pa 8 AM hanggang hapon. Pero syempre kapag madaling araw, malamig talaga. Pero ayun, maganda dito mag-walking, mag-jogging, or kung mag-exercise, maganda din sa Taos Trail. So yeah, actually kita nyo rin yung Mount Isa dito, pero medyo malayo na siya compared sa Lookout. So ang super ganda talaga dito guys is yung sunset. So as you can see in the images. So for our last one, actually guys, ito yung isa sa pinakasikat na pinupuntahan ng mga tao, lalo na yung mga residents. Kasi maganda rin yung sunset dito, at the same time marami kang pwedeng activities na gawin. So like for example, pwede ka mag-picnic, mag-barbecue, mag-fishing, mag-boating, swimming. So yeah, medyo malayo siya from the city. Actually, I think 20 to 30 minutes, not sure, or 15 to 20 minutes na drive. So hindi naman siya super layo, pero talagang pupuntahan o ida-drive mo siya kung talagang gusto niyo pumunta dito. So yeah. So ito yung tinatawag namin na Lake Mondara. So marami actually, as I mentioned, maraming pwedeng gawin dito. Kami actually ng mga friends namin dito minsan nag-volleyball kami, badminton, or kung chill na gathering lang, like nagba-barbecue or picnic, ganun. Or talagang sunset viewing, ganun lang. So actually super ganda dito guys, lalo na as I mentioned kapag sunset and kapag paggabi na. So yeah, ito yung usual na pinupuntahan ng mga tao, especially during weekends. So far yun yung mga places na pinupuntahan namin dito sa Mount Isa. Either kung gusto namin mag-jog, walking, or mag-social gathering, or kapag gustong mag-chill lang. So may mga mapupuntahan din naman talaga dito sa Mount Isa. Although, ayun nga, kahit na remote area siya or outback siya, may mga pwede pa rin namang gawing na activities dito. So yeah, actually guys, wala pa akong maisip na next content natin. But if you have some ideas na related sa lifestyle, experiences, personal finance, or kung ano man na sa tingin nyo pwedeng na-interested kayo na makakatulong sa ating mga viewers, feel free to comment down below. Yep, I think that's it for now. Thank you so much guys. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel.